Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabilas 2 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Miyerkules nga edisyon kita. Kon Martes nga edisyon kita. Martes nga edisyon kita Mayo 20, 2025. Programa nga magdulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa gayuhan isang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta ang atong mga tagpalamatin. Sa naman kay edisyon sang programa magatag sa inyo sa mga talalapang doon nga balita diri sa aton sa Kabisayan na katungdan. Mga kabilan sa mga balita nga apat pato naton subong nga hapon. Mga kabilan, wala tuo ang anti-drug operations. Hindi lang man diri sa aton sa Western Visayas, kundi sa bahin man sa Bacolod. Ang Bacolod subong nagsipak na sa Western Visayas, kabahin na sa Negros Island Region. Pero waswas sa gihapon ang dinakpanay. Diri sa aton sa Western Visayas, 3.7 million pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiska sa isa ka semana nga anti-drug operations. Sa bahay naman sa Bacolod City, 31.4 million pesos naman. Sa apat lang ka operasyon, ha? Walin sa Mayo 12 tugtong Mayo 18. Istoryahan tayo na, ano kadamo ang nakumpiska nga shabu, ano kadamo ang mga drug personalities ang nagkaladakpan. Samtang ang Police Regional Office 6 na tagaan pagkilala ang mga partner agencies sa ilan ng kontribusyon sa malinog ag matawhay nga PDDI sa Western Visayas. Samtang ang Provincial Director o kanang Officer in Charge sa IBPO nag-courtesy call kay Governor Toto Defensor. Ibalang na istoryahan ni Colonel Roland Bulalakaw kag ni Gov Toto. Samtang kadto kita sa probinsya sang Antique, nag-abot na ang mga delegates sa Western Visayas sa Ilocos Norte. Dito hiwaton ang palarong pambansa 2024 nga mag-uumpisa sa Mayo 24 tubtob Hunyo 2. Ang provincial government sa Antique all out ang suporta matapos magpain sang 4.2 million pesos nga pundo halin sa Special Education Fund sa probinsya. Samtang ang Provincial Youth Development Office ng Antique maghihiwat sa tree planting sa Banwa sang Bogaso. 14 minutos magalikan sa takna alas 2 sa hapon. May mga nakita kita diri no nga mga subuan gani kita magbasa sinin sa mga balita bala sa mga misis, mga kababainhan na nag-suprer bala sang postpartum, iman, depression. Nasubuan ko gito ang tubalang naging sunog tubla sa area sang Bulacan, pati mga bata niya kasakit mga kabyanan,
isipon. Nakita naton si Nino, dapat i-value tagid ang efforts, ang sacrifices ng aton nga asawa. Yung mga kabyanan, sila ni ang nag-make sure na ara sa insakto ang direksyon sa inyong pagpangabuhi nga pagbugtaw sila mahimos tuto, maliguan ng mga bata, tulong ang mga kabataan sa school. Pagdulong na sila na naman na maluto, or kung may oras sabi kung wala nga lang nagiti mabakal abi, pero sila ginayang nagatatap sa inyong mga balay panimalay ninyo bilang mga bana. Wala ang taman nga ti masako man ang trabaho, damo man sang stress sa work, pero dapat ninyo gid pagkalipatan nga ikamustahon ng isa kag isa. Hindi lang nga one way, dapat two-way gid. Kamo nga mag-asawa ng istoryahanay kamo, matulog nyo ng mga bata nyo, kamustahon nyo ang adlaw. Kamusta bala? Kamusta ang inyong trabaho? May stress bala? Or kumbaga bala may mapautwasan bala ang inyong partners, ang inyong mga eksperyensya sa adlaw nga. Okay, balaan mo kung ang imo partner wala sa may ginistorya tanan abi nga mga problema niya, ara lang sa iya ginatago niya. Dira gid naga-develop sang depression ang isa ka tawo. Kag mga kabyanan, hindi ilaw-lahog magka-depression. May sa mga nakilala ko, sa mga naka-eksperyensya, grabe gid yung mga kabyanan ang epekto sa imo. Una nga kung may oras ka mo, hindi nyo gid pagkalimtan istoryaho ng inyong mga partners. Kay kamo na ang ilang sa landigan. Ang iba naman niya, ang mga hindi bala ka intindi sa ilang mga partners, sabi nila, ano ni siya man, hindi maintindihan. Ang iba na yan, mangita dayon sang paliwansan, ang iban, mga babae, mga lalaki. Tidak pagid nagadugang, nagalala pagid ang problema sa isa ka pamilya. Once nga sudlan mo gani isang third party, tidak pagid nagauyog ang pundasyon sa inyong pamilya. Kaya nga dapat, istoryahan na gid kung may ginabaisan ka mo dira, make sure nyo gid nga ma-resolve nito. Okay, kung kamo mismo wala kayong tsinihanay, apektado ng inyong mga kabataan. Muna nga dapat sa kada problema gid, istoryahan nyo ano man ang mga issues ninyo, istoryahon nyo gid ayo ng inyong partner. Hindi nyo na pagpadakuon pa ang problema, hindi nyo gid pagtulugan ang problema. Dapat maintindihan sa mag-asawa or sa mga nagaplano pa lang na magpakasal nga ang pag-asawahay hindi lang na i-permi sadya-sadya. Abot ginaya sa punto nga gina-test ang inyong pag-asawahay. Nagalabot ginaya sa punto nga maubos ang pasensya nyo sa isa kag isa. Paano nyo lagpasan nga mga problema nga nag-aagi sa inyo, nagalabay sa inyo. Partida pagid. Kamu di man may pamilya na kamo, no? Hindi man na may bitar nga sa inyo yung mga utod mo or sa imo mga ginikanan, may mga ginapangatubang mga problema. Sakit dira, kung mga problema man pinamilya. Nagadugang man ina. So, ang challenge dira sa inyo, paano nyo i-manage ang tanan nga bagay, mabalansin nyo ang halin sa inyong problema, sa inyong gidyang nga kaugalingon nga pamilya, asa sa inyong mga ginikanan, sa inyong mga kauturan. Luoy kita to, no? Patay itong mga bata, pati siya gani nga sindutan niya to sang sang kalayo bla. Bus kita sila. Sa mga lalaki naman, kung na problema ka mo sa inyong mga partner, pinsaron nyo gid. Saron nyo gid sa makapila ka beses. Mangin worth ba lang ang babae ako? Actually, wala gid sang worth eh. Hindi gid sakto sa lagid. Sa bisan diin nga ang gulo. Irisgo ko bala ang pangabuhi ko. Gubon ko ang
akon nga pamilya para lang sa hingalit nga kalipay. Ito na dapat ang pinsaron gid sa aton nga mga kauturan. Before ninyo luiban ang inyong mga partner. Okay, isa ang iba na yan natak-an na gid, fed up na gid, nakapoy na gid. Pero dira nagasulod. Hasta sa diin mo gid bala. Palanggaon ang imong partner. Kasi may ano ka mo sinay, may vow ka mo sinay. Hasta sa diin bala. Hasta sa diin na malabot. Para sa ako, once nga na kasal na ako, dapat ara gid yang imo nga commitment. Bisan ano pa matabo, siya sa gihapon ng pilion. Sa bisan ano man nga problema, sa bisan ano man nga nalabot mo sa pangabuhi, siya sa gihapon ng pilion. Alam mo sa nag-aagi nga problema natakos ka mo sa abot pa na sa punto nga binaisay ka mo, pero at the end of the day kamo sa gihapon ng upod. Magdungan nyo man ina malagpasan, pisaw lihi, dumduman nyo, inakadlaw nyo na lang inang mga problema nga na. 20 minutos makaligas sa takna ang alas 2 sa hapon. Kung 21 minutos makaligas sa takna ang alas 2 sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdum sa aton nga pagbalik, pila ka mga balita kag impormasyon aton nga patpaton. Di sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas naguhugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. M, 1, 2, M. Pahatuon, balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong itigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa dumi ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na lang nasusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba
ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima. Manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan. Maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman mo ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Mali ka na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Uy, Judy! Saan ang date ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, siret niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatag ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. Sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh.
Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapag-ihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan. Ako din ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. 35 minutos, mga kaligad sa taknang alas 2 sa hapon, padayong kumong nagapamati diri sa Yapon sa programa Bantay Bano. Mga kaabyanan, sa wala untat nga kampanya sa Bacolod City Police Office, naglabot sa 31.4 million pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiska. Sa isa lang ini kasimana nga anti-drug operations. Mga kabyanan, 4 lang ini ka anti-drug operations. So, kung ni average natin na sobra 7 ka milyon sa 4 ka operasyon. Sa 4 ka operasyon, 4 man ang nadakpan nga nagaduso sa illegal nga droga. Diri naton makita no ano ka dako ang bulto sa shabu nga nagasulod sa Bacolod. Halin pa ni sang time ni ni Police Colonel Noel Alinio. Tamo man nga mga bulto sang shabu ang makumpiska kag sige-sige man ang pagpanakop. Aside sa campaign against illegal drugs, may 7 man ka-wanted persons ang nadakpan sa May 12 to 18 operation. Sa loose firearms, isa ka pusil kag isa ka explosive ang ginasungka sa mga otoridad. Sunod kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joris T. Coronica, ang kapulisan pursigido nga papaso ng problema pinaagi sa mga high-impact operations. Pisar sang bulto-bulto nga shabu nga nakumpiska, imanduan ni Coronica ang kapulisan nga padayunon ang masangkan nga kampanya kontra illegal nga droga. Samtang diri sa aton sa Western Visayas, ang Western Visayas subong na lang wala na ang Negros Occidental kag Bacolod City. Sa bahin naman sa Police Regional Office 6, 3.7 million pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiska sa 1 week nga anti-drug operations. Sa pulo nga nadakpan, 5 ang high-value individuals kag 5 ang street-level drug personalities. Ang operasyon sang kapulisan kabahin sang masangkan nga kampanya sang Police Regional Office 6, batok sa illegal nga droga. Ang mga nadakpan, ang magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 bangod sang pagbaligya sang illegal nga droga. Samtang nag-courtesy call naman si Iloilo Police Provincial Office Officer in Charge, Police Colonel Roland Bulalakaw, kay Governor Toto Defensor. Subong nga Martes na istoryahan ang pagpasangkad sa kampanya kontra illegal nga droga. Muna mga instructions ni Governor Defensor. Illegal nga pagpangisda, tutukan man, kag iban pagid nga sa isang kriminalidad. Sa pagtutok sa peace and order, sa kapulisan, ginpabutyag ni Defensor ang bugos
na suporta sa gobyerno probinsyal. Ang gobyerno probinsyal sa Iloilo Police Provincial Office sa Bulalakaw gin-assign sa IPPO isa ka adlaw antes ang May 12 midterm elections. Ginbuslan niya si Police Colonel Bayani Razalan. Pero si Colonel Bulalakaw, si Chief Regional Staff na ini siya sa Police Regional Office 6. 39 minutos magkaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Sa dugang panaton nga balita, mga kabiyanan, may advisory, no? Alin siya sa Pag-asa Visayas. Issued at 1:50 p.m. Moderate to heavy rain showers with lightning and strong winds are expected over Aklan, partikular sa Banwas ng Libakaw, sa Guimaras, Banwas ng Buena Vista, San Lorenzo Hordan, Sibunag, Negros Occidental, sa Banwas ng Pulupandan, Valladolid, San Enrique, kag Pontevedra within the next 1 to 2 hours. The above conditions are being experienced sa Palawan, sa Puerto Princesa City, Nara, Rizal, Paluan, Abradilog, Mamburao, Santa Cruz, Occidental, Mindoro, Madalag, Banga sa Aklan, Hamindan, Mambusaw sa Capiz, Nueva Valencia, sa probinsya ng Guimaras, Bagos City, La Carlota City, La Castellana, Bacolod City sa Negros Occidental, which may persist within 1 to 2 hours and may affect nearby areas. All are advised to take precautionary measures against the impacts associated with these hazards, which include flash floods and landslides. So padayon lang sa pag-monitor sa mga updates. Mga kabinan, sa selebrasyon ng ika-127 anibersaryo sa Philippine Navy sa Subic, Zambales, ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga hindi pagpahanugutan kaupod ang Philippine Navy ang sinuman nga panggipit sa soberanya kag kinamatarong sang pungsod base sa layino based sa international law. Pwedeng bisan sino lang yung pinagusto sa aton din. Pwede na yan sa lugar. Si President Ferdinand Marcos Jr. ang nagserbi kay inang guest of honor and keynote speaker sa 127th Philippine Navy anniversary sa Naval Operating Base Subic sa Zambales. The Commander-in-Chief leads the christening rites and commissioning ceremony for 2 naval assets, the newly acquired patrol gunboat and guided missile frigate, where the unveiling of the ships' names will be announced. Thereafter, he conducts a tour of the FFG-06 and is briefed on its capability demonstration. This historic milestone marks a significant leap in the Navy's modernization efforts. Sa giniwat na program, payag ng Presidente, confirms ang Presidente awards to several naval personnel and units for outstanding performance and dedication to duty. This year's anniversary theme is Philippine Navy, addressing challenges, promoting regional stability, and strengthening maritime security. The celebrations showcases the Navy's resilience in confronting evolving security threats, its active role in regional maritime cooperation,
It continues modernization to protect the country's maritime domains. 44 minutos magaligid sa takna alas 2 sa hapon. Mga kabyanan, aplikasyon para sa masunod nga ombudsman ginbuksan na sang Judicial and Bar Council, mga kabyanan. Si Ombudsman Samuel R. Martires magtakob ng termino sa July 27, 2025. So, balantayan ni na kung sino magabulos sa Office of the Ombudsman. Sa dugang panaton nga balita, nag-umpisa na ang selebrasyon sa 2025 Open Government Week na ginapangunahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman na pagsunod sa advokasya sang Marcos administration para sa bukas kag maayo nga panggobyerno. Sa mensahe naganig talupaw ni Secretary Pangandaman ang importansya sa demokrasya kag partisipasyon sa mga pumuluyo sa gobyerno. Sa iya ang kadalagaan sa Pilipinas sa patag sang open governance kaangay sang pagduso sa Freedom of Information Bill kag paglabot sang pinakamataas nga numero sang partisipante sa Open Government Challenge sa bilog nga Asia Pacific. Kabahin man sa selebrasyon ng mga forum, workshops, youth dialogues kag caravan nagatuyo nga pabaskugon ang transparency and accountability sa lokal kag nasyonal nga mga government agencies. Open Government Week ang magalawig tubtob Mayo 23 subong nga tuig. Warantay sa 6 minutos magaligid sa takna alas 2 sa hapon. Ang aton nga mga pumuluyo sa minagapamangpot diin nagakadto ang mga illegal nga droga nga makumpiska. So sa bahay naman sa Philippine Drug Enforcement Agency, may giniwat silang destruction of dangerous drugs sa Integrated Waste Management sa 13 Martires, Cavite, subkaina sang agas. Sa report sang PDEA, naglabot sa 5,321,563,665 pesos and 95 centavos ang kabilugan nga balor sang illegal drugs nga destroy pinagi sa thermal decomposition o kon thermolysis. Nalikipahan ini sang methamphetamine hydrochloride o kon shabu, marijuana, ecstasy, cocaine, toluene, ketamine, phenacetin, LSD, liquid cocaine, liquid meth, liquid marijuana kag iban pagit nga expired medicines. Sunod kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, ang illegal drugs, mga drug evidence nga nakumpiska sa anti-drug operations ng PDEA kag iban pagit nga counterpart law enforcement agencies. Kalakip man diri ang mga na-turnover sa mga otoridad nga ginmanduan na sang korte nga i-sunugon o kung i-destroy mga kaabyanan. So diri no mapakita ang transparency sa gobyerno sa sining mga illegal nga droga nga nakumpiska. Itong iba nagapamangkot di nagakadto, gina-recycle nan. So wala sang recycling nga nagakatabo. Wala ini gina-recycle sa gobyerno. Ginaguba ini, gina-destroy ini, pinaagi sa sining thermolysis nga proseso. At isang pagduda bala sa iba naton nga mga kauturan madula na mga kabyan. Mapakita na to no ng gobyerno seryoso sa pag-away sa illegal na droga. 48 minutos magaligid sa takda alas 2 sa hapon. Mga kabyanan ng iban pagit ng mga balita, patpato na ito sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Man. Inapasalamatan na ito na mga kaugdanan sa technical side. Engineer Roy Louis Kaipang sa studio sa transmitter, Mr. Vermor Aventura.
Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang iyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas,